Isang mapagpalang araw mga ka-G. Welcome back to our YouTube channel. Andito tayo ngayon sa Yamaha Y-Zone dito sa Greenfield District. At ipapakita ko sa inyo yung bagong labas nila na Yamaha scooter. Walang iba kundi ang Yamaha Lexi 155. Kaya tara, samahan niyo ako. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe. At ito na nga ang pinakahihintay ng lahat. Yamaha Lexi 155. Grabe. Sobrang panalo to. Maxi scooter na 155. Tapos presyong less than 100,000. I'm sure marami sa inyong bibili nito. At excited na magkaroon ng ganito. According to our sources, come March magkakaroon na ng labas nito. At kung titignan natin ang colorway, no? Ang ganda. Very glossy yung pagiging black niya. And yung mga stickers nito, okay din. Panalo. Walk around tour tayo nitong Yamaha Lexi 155. Ang ipapakita ko sa inyo is more on the functionality nitong scooter na to, no? Isang tabi muna natin yung mga specs, di ba? Kasi yung mga spec sheet na yan, I'm pretty sure alam nyo na. And by the time na magkaroon tayo ng ganitong klaseng motor at magkaroon tayo ng full review, doon ko sa inyo ipapakita lahat ng detalye na kinakailangan nyo malaman tungkol dito sa Lexi. Pero for now, focus muna tayo dito sa walk around tour at isa-isahin natin yung form at yung functionality ng bagong motor na to from Yamaha. Marahil na curious ka kung ano bang meron dito. Kaya tara, isa-isahin natin. Tignan natin kung itong motor na ito ay talagang para sa'yo. Naka 14-inch na harap nito. Ang kagandahan, naka-disc brake na rin. Single pot nga lang. And parang mala-aerox yung dating ng mugs nito, no? And kung titignan nyo rin yung forma ng tapalodo niya, maganda. Bagay na bagay sa kanya. Na-curious ako dito sa pinakaharap ng Yamaha Lexi, no? Kasi kung mapapansin nyo, meron siyang air inlet. Parang medyo natakot tuloy ako. Sinilip ko talaga ng mabuti. Sabi ko baka mamaya nandito yung sa radiator natin. Yung magiging malaking problema to. Kasi kita naman no, yung tapalodo niya. Ang iksi pagdating sa bandang likuran. Kaya sigurado lahat ng putik, lahat ng dumi. Sasaluhin nito. Diba? Kaya napaisip din ako, tinignan ko talaga ng mabuti. Baka mamaya magka-problema tayo dyan. Tingnan naman natin dito sa taas yung pinaka-horn niya. Kung kumpara natin sa Gravis, mas malaki to. Tapos yung tipos niya, ito lang medyo parang kakaiba yung tipos niya. Parang kasi laki lang din ng Gravis. Parang hindi bagay sa katawan niya. Pero I'm sure, kung isa ka sa nagbabalak na mag-upgrade nito, malamang sa malamang meron din yan. Yung play naman nung pinaka-front shock niya, mukhang adequate lang. Lapitan natin itong Yamaha Mio Gravis na nakabaklas dito. Tingnan natin, pagkumparahin natin kung yung haba or yung play ng front shock nito is parehas lang. And yan nga mukha nga parehas lang sila. After measuring by hand, sinubukan naman natin kumuha ng ruler para talagang makuha natin yung saktong sukat nito. And turns out, it's 3 inches. Parehas lang kaya yung play nitong Yamaha NMAX versus sa play na available sa Lexi natin? At yan na nga, based sa measurement natin, mukhang mataba na maiksi si NMAX. Kaya ikaw nang bahala kung anong pipiliin mo. Side profile naman tayo. Tignan nga natin yung pipe naman neto sa gilid. Kung titignan natin yung pipe niya, no, stock pipe pa lang, maangas na itsura. Pero teka, bakit ganun? Parang may kamukha tong pipe na to ha. Parang familiar tong itsura ng pipe na to ha. Ayan, kitang-kita naman, di ba? Iisa lang ang design. Parehas na parehas ng NMAX. Ito lang oh, yung pinaka-plastic shroud para dito sa mga radiator. Ang ganda nito sa NMAX eh. Pagdating dito sa Lexi, wala. Medyo talo yung itsura niya. Parang hindi rin ganun kaganda yung ano nito. Pagkaka-design. So, sana parehas lang sila ng size para at least ma-upgrade din natin yan, di ba? Makakapag-upgrade tayo ng NMAX parts. Diba? Para mas lalong pumorma. At ito pa yung kagandahan dito. Merong abang. Diba? Kung kakailanganin mo na mag-dual shocks. Ayan o. Diba? Madali.
Kagaya na lang dito sa NMAX, di ba? Papansin nyo, naka-dual shocks na to. And, ayan talaga, standard niya, naka-dual shock. Pero dahil ito, naka-single shock lang, you still have the option. Hindi ka masyadong gagastos ng malaki para lang mag-upgrade into dual shock kung kakailanganin. Himasin naman natin itong side mirror. Grabe, napaka-familiar nitong side mirror na to ah. Parang ito rin sa Gravis oh. Kagandahan, nakalabas na yung brake fluid reservoir. At yung harapan nito, may plastic shroud na, covered na, kaya ang ganda tignan. Tignan natin. Pagkumpara natin, di ba? Hindi dito na lang din naman tayo eh. Ayan o, di ba? Kitang-kita NMAX, same lang din ang side mirror, nakalabas din yung brake fluid reservoir. And ito, dito kung maiinggit talaga ng gusto, ang laki ng TFT display. Di ba? Ibang-iba talaga NMAX. Isa sa mga binabayaran mo eh. Pag tingin naman natin dito, oops, yun lang. Halata na nag-downgrade tayo. Di ba? Pero at least, maganda pa rin. Disente pa rin tignan. Bagay na bagay pa rin. And pasok sa budget. Pisil-pisilin naman natin ang upuan. Tignan natin kung malambot. At ayan na nga. Kakapisil natin, wala, halos hindi bumabaon ang daliri ko dahil firm siya. Sobrang kapal ng foam nito, matutuwa ang OBR mo. Pati na rin si Tito. Kung alam nyo lang kung gaano kasaya ang magiging lagay ng puwet ko dito. Dahil alam nyo naman, ang Tito nyo, walang puwet. Di ba? Tignan nyo yung storage space nito, napakaliit. Buksan nga natin yung gas tank. Tignan natin kung may gas sa loob nito at makasinghot nga ng konti. Bango. Ayos. Mukhang premium yung nilagay ah. At ito naman, ano niya, pinaka spill, parang gawa lang sa plastic. Oh. At yan, subukan natin isarado. Nako, ayaw na masara, yari. Defective na. Itong 155LX na decal na to, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis ako eh. Kasi isipin nyo na lang, every time na may OBR kayo, di ba? Sasayad at sasayad dyan sa hita ng mga OBR nyo. Unlike tong sticker dito sa gilid, no? Kung titignan nyo, simple lang, di ba? Pero may dating, nag-blend well ng mabuti dito sa scooter natin. Ang palagay ko magiging problema lang nito, dahil black ang available na magandang glossy, malamang sa malamang, kailangan talagang maingat na maingat ka. At pagdating naman sa foot pegs nito, kitang-kita nyo, ang haba, parang ganito rin ata ang foot pegs na available sa NMAX or Aerox eh, compared sa Gravis natin, ang ikse, no? And pagdating naman dito sa ilalim, makikita natin mayroong mud flaps dito para hindi madumihan yung makina. Pero kung titignan nyo, grabe, Yamaha, nahiya pa kayong maglagay ng mud flaps. Tignan nyo naman yung nilagay nyo. Ano ba to? Parang daig palawanit nito. Sana man lang binili nyo, nilagay nyo ng mas malaki-laki man lang, di ba? Kaya nga Hayadeso is waving eh. Pagkabili natin nito, obligado, kailangan may mud flaps ka agad. Hala! Ang nipis ng gulong. Yamaha, anyari. Sana ginawa nyo man lang 11080, di ba? Pero okay na rin, di ba? Napakadaling isingit-singit yan. Aray ko! Diyos ko, Yamaha, ano to? Anyari. Bakit ganyan ang turn signal nyo? Bob type pa. Buti pa tong harapan, oh. Ang ganda ng windscreen niya. Tapos silipin naman natin yung pinaka front light. Naka DRL na to. Tapos naka LED. Itong pinaka gitna, high beam yan. Huwag nyo lang titingnan yung bulb type na signal light at talagang nakakasira ng araw yan. Pero itong emblem dito ng Yamaha, ang ganda ng itsura. Bagay na bagay. Tapos to, yung LX na sticker. Diba? Tapos yung lines. Tingnan nyo yung formada niya, oh. Tapos dito sa ilalim, napansin ko, parang may kuntil. Diba? So, pagka nag-banking ka, medyo napasobra ka sa banking.
Mukhang ito yung unang sasayad eh. So kung magaling kang mag-banking, malamang sa malamang, no? Diba? Tapos, ito pa, yung pinaka-footboard niya, 'di ba? Rubberized na. Upgrade na to from Gravis. Panalong panalo. Grabe. Makina pa lang nito, panalo ka na eh. Yung price difference ng dalawa, 'di ba? 15,000. Imasi-masi naman natin ang instrument panel. Meron tayo ditong stop-start system, yung pinaka-hazard light natin at ang ignition light. Yung pinaka-brake lever nito compared sa Gravis, mas mas mahaba yung brake lever niya eh. Naka-expose na rin yung brake lock nito sa left side. Ito yung paborito kong feature talaga ng mga Yamaha, yung brake lock eh. Tapos meron tayong menu button dito, 'di ba? And then yung high beam, low beam, left and right signal, and yung horn. Ayan. Simple lang. Palagi ko mas maganda pa rin siya kaysa sa Gravis. Tapos, meron tayo dito na Type A USB. Unlike yung sa Gravis, kailangan mo pang bumili ng adapter para maisaksak. Itong side pocket, asa kang makalagay ka ng dyan, bote na soft drinks. Ito nga hindi magkasya, basura hindi magkasya. Basahan pwede pa. Cellphone wag, nako. Pamigay mo na lang sa magnanakaw kaysa ilagay mo dyan, pihado, laglag yan. Closer look. Tignan natin yung gulong. Tignan natin kung makapit. Subukan nating salatin. Parang meron silang pinahid na pampadulas dito eh. Kaya yan, di natin makonfirm kung may kapit siyang IRC na yan. Pero one thing's for sure, drum brake pa. Para sa akin, okay naman ang drum brake. Hindi big deal yan sa akin. Back view naman tayo. Silipin natin ang likod nito. Kitang-kita nyo naman, napaka-futuristic. Huwag nyo lang masyadong papansinin yung bulb na signal light. Magiging masaya na ang buhay nyo dito. Parang smoke type siya eh. LED na kasi yan. Kaya naman talaga, napakagandang tignan, hindi nakakasawa. 'Di ba? Kahit araw-araw mo titigan yung ilaw mo. At eto, grabe. Sobrang swerte ng mga makakabili nito dahil 155 na siya. Confirmed. Makina ng NMAX V3. 'Di ba? Hindi ko nga lang alam kung ano bang meron dito sa loob ng makina niya, no? Yung mga nakalagay dyan sa ilalim, ano ba yung mga yan? Kung familiar ka, please comment down in our comment section below. Going back sa engine nito, pretty much same sila, hindi lang ng NMAX pati ng Aerox. Kaya talagang may maaasahan kang performance mula dito sa Lexi na to. First time magkakaroon ng gantong release sa Pilipinas, kaya abangan nyo na. At kung umabot ka sa part ng video na to, baka naman, pasubscribe naman dyan. Hit the like button at ishare na ang video natin para maraming maabot, maraming makatuklas nitong bagong Lexi 155. Itong pinakaharap niya, yung tapalodo, may texture to eh. Ayan textured siya. Tapos yung pinakataas, compared mo dun sa gilid, magkaiba yung texture nila. At mukhang natuto na nga si Yamaha pagdating sa pag-setup ng front shocks nila. Kitang-kita nyo naman, 90 kilos na weight. Kayang suportahan ng front shock. Good job, Yamaha. Sa tail section naman natin, meron tayong reflector. Takpan lang natin tong bulb type. And then may ilaw yung pinaka natin, lisensya, no? Mukhang sturdy din naman itong tapalodo natin dito sa likod. May reflector din siya. And ito yung pinaka-shocks niya. Single shock lang siya. Mukhang mahaba naman yung play, no? So, tingnan lang natin kung okay din talaga to. Standard lang yung side stand niya. Usually, merong kill switch yan dyan. And then, yung pinaka-center stand. At ito na nga, ang pinaka-aabangan ng lahat. Ang gulay board.
For reference, 5'10 ang height ko. May kalakihan ng mga palad ko. And kung makikita nyo, yung sapatos ko, size 11 yan. Sapat na lapad. Kasyang-kasya. Ba't di natin subukan i-kumpara din? Diba? Para may reference point kayo. Compared with Gravis, ayan, kita nyo naman. Ang kipot ng gitna, ang kipot ng gulay board. And saktong-sakto lang yung paa ko dito. Kaya obviously, mas maluwag ang gulay board ni Lexi. Di ba? Ayan oh. Suwak na suwak. Konting space lang yung difference.